Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Tayo po ay tumayo, tayo magbasa ng banal na sulatan. Dito po tayo sa First Corinthians. First Corinthians, chapter 12. First Corinthians 12, verse number 28. Sige po. First Corinthians chapter 12, verse number 28. Hanggang 31. We are going to read the Word of God responsibly, and God has set some in the church. First, apostles. Secondarily, prophets. Thirdly, teachers. After that, miracles. Then gifts of healing, helps, governments, diversities of tongues. Have all the gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? Tayo po ay manalangin. Our Heavenly Father, we thank you so much for this night. Thank you for the reading of your words. Will bless us, encourage us, dear Father, that we will not depart out of this place without you speaking to our individual hearts. All these things I and pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, please be seated. So we are going to discuss about the gifts from the Holy Spirit. Okay? So lahat po tayo dito, mga kapatid, ay meron po tayong natanggap ng mga kaloob. The church, ang sabi po dyan, and God has set some in the church first, the apostles. So ito po yung silang mga una, pinaka-primarily nilagay ng Diyos, yung mga apostol. And there are only 12 to 16 apostles. Ang isa doon ay Judas. Tapos nadagdagan nung nawala na si Judas, pinalitan ni Matias. And then, nagkaroon sila ng pagpili uli, dinagdagan si Silas, si Barnabas, at yung pinakahuli ay si Apostle Paul. Okay po, so 16 lang po lahat yan. Ngayon ay merong nagpatawag ng mga apostol sa Africa, merong apostol kuno, at dito sa Pilipinas ay merong nagpatawag din na apostol nandyan sa may Cubao area. O, huwag kayong maniwala dyan. Yung kanyang may bahay ay prophetess. O, isang propita, kuno. Hindi po yan. Wala na po yan. Then, secondarily, prophets. So, wala na rin mga propita ngayon. Pero mga manghuhula dito ngayon. Wala na. Tapos na. Yung trabaho ng mga propita, tapos na po yan. Thirdly, teachers. So nilagay ng Diyos mga teacher. So I do hope and pray na bawat isa sa mga kapatiran, mga membro, ay mga teacher. Amen mga kapatid? Hindi pa nga nilagay dyan yung pastor. Teacher, ang pangatlo. After that, miracles. Hindi naman tayo sanay sa miracles. Kita mo yung binihin, maglakad-lakad yan, talaga namang yung mga tao dapa. Yung malapitan niya dapa. Ang hindi lang kaya niya padapain, yung kameraman. Sipin nyo, di ba? Daming kameraman siya, di ba? Yung team ng kameraman. Lahat yan, pag madaanan niya, dapa. Pero yung kameraman, hindi niya padapa. Siguro, may mga evil spirit yung mga kameraman. Hindi talaga malakas siguro evil spirit ng mga kameraman, kaya hindi madapa-dapa. Yun yung tinatawag na harap-harapang panluloko. For publicity. Okay? Then, ano pa dyan mga kapatid? Then, gifts of healing. Wala naman tayong mga gifts of healing dito. Mga Kristiyano, puro lang maraming healing.
sa Panginoon. Hiling sa trabaho, hiling sa pera, hiling sa kalusugan. Puro hiling lang eh. Oh. Helps, governments, diversities of tongues. Are all apostles? Hindi naman lahat apostol. Wala nang apostol. Are all prophets? Wala na rin yung mga propeta na yan. Are all teachers? Oh, yun nga, hindi naman tayo lahat pwedeng tagapagturo. Kasi nga po, pagdating sa pagtuturo, meron talagang mga magagaling magturo. But everybody can be teachers. Kahit yung tinatawag na pinakamahiyaing tao sa balat ng lupa, pwedeng magturo yan. Alam niyo ba sa pag-aaral, yung pinakamahiyain na tao sa balat ng lupa ay merong 100 kaibigan yan. Yung kaibigan ko nga, napakahiyain eh. Talagang lagi lang nakayuko. Nung tinignan ko yung profile niya, 5,000 naman kaibigan sa social media. Maloko tong taon to ah. Napakamahiyain. Pero pagdating sa social media, dami palang kaibigan. Doon ngayon sila buwabawi. Have all the gifts of healing. Do all speak with tongues. Hindi naman. Tayo dito, may mga kanya-kanya tayong tinatawag na mother tongue. Pag ikaw ay nandoon sa Zamboanga, ang salita mo ay Chabacano. Pag ikaw ay napunta sa Leyte, waray-waray. Pag doon ka sa Zamboanga, yon. Matuto ka ng Chabacano. Chabacano is mga Espanyol ba? Matuto ka magsalita ng Iporips, Eso, Los Grandes, Amores, Negocios Colores, Me gusta a mí. Sabi ng mga taga-Mexico, dahil balitang-balita sa buong mundo yung tinatawag na easy believism. Na yung tao, pag siniran mo, kagaya na ginagawa po natin, nagsusulwining po tayo, sa tourism team po natin, nagsusulwining po tayo, kahit nakatayo tayo, nagsusulwining tayo, kahit nakatayo tayo, pinapatanggap natin yung tao. Ang sabi nila, that is easy believism, hindi maliligtas yan. Bakit? Kinakailangan mo bang lecturean yung tao na 1 oras para tumanggap? Kinakailangan bang lecturean yung tao ng 2 oras, 3 oras, hanggang maghapon bago tumanggap yan? Hindi mo na kinakailangan lecturean. Merong isang pastor, bumisita dyan sa Cainta, 3 months na niyang kasama yung babae, at sabi niya, inalagaan namin yan para ma-share namin ang salita ng Diyos. Uminit yung dugo ko. Isipin mo, 3 months mo nang kasama yan, inalagaan mo para ma-share ng kaligtasan. Bakit? Kinakailangan pa ba mag-aral ka ng Doctor of Divinity about soul winning, Doctor of Divinity, how to win soul? Wala namang ganun eh. Marinig mo lang, kaya tinawag yan gospel. Gas nga na gospel. Ano pa meron doon? Gossip. Oh. Kwento mo lang. Social media, huwag kayong, paniwala. Kita niyo yung mga pastor din, hindi rin nagre-review, Tinitira din nila yung pastor na nagkakamali. Hindi ganoon. Aralin. Pag may Kristiyano, I want you to be professional. Never ako nag-isali sa ganyan. Social media yan. Kung meron kayong kaaway, hindi nyo nagustuhan, tawagan nyo, kausapin nyo. In a very professional manner. Brad, pwede ba tayong magkape o kaya mag-milk tea? Meron lang akong i-discuss, meron lang akong i-clarify sa ganito. Pero magbabanatan kayo ng ilang words doon, nababasa ng buong maraming tao, you are only creating a war that you cannot win. Okay? Hindi po yun. Hindi yun ang style ko. At hindi yan tinuturo ng Biblia. Kasi sabi ng Biblia, do all things decently and in order. So in orderly manner, you are going to discuss, you are going to talk. Okay? Kaya sabi ni Apostle Paul sa verse 31, but covet earnestly the best gifts, and yet show I unto you the more excellent way.
So mga kapatid, didiscover mo ngayon, sabi ni Pablo, hanapin mo kung ano yung pinakamagaling na pwedeng kaloob para sa iyo, na maggamit mo sa church. Kasi the moment na ang tao ay naligtas sa isang simbahan, mula doon mga kapatid, meron na siyang papel na gagampanan. Ibig sabihin, lahat po tayo dito ay merong papel na ginagampanan. Wala pong tao dito na walang ginagampanan. Sabi nga nila, yung appendix, walang kwenta sa katawan yan. Bakit nilagay ng Diyos yan? Tapos tinatanggal ng tao, tinatanggal ng mga doktor yan, yung appendix na yan. Sino ba dito? Wala namang appendix dito. Ito. Dalawa kami ni Ricardo. Di ba? Tinanggal na ng si Harvey, pero sabi lang ni Ricardo. Ang doktor, pag wala namang kwenta yan. Actually, may kwenta yan. Ano yan lugar yan ng mga bakterya. Doon nalagay ng Diyos yung bakterya. Kasi nga noon, ang pagkain ng tao noon, puro raw, hilaw. Si Adan at saka si Eva, puro raw lang naman. Kukuha sila ng di ba? Kukuha sila ng mansanas. Kukuha ng bayabas. Kung ano yung magustuhan nilang kainin, kain lang. Yung pagkain nila, dinapuan ng langaw, dinapuan ng kung ano-anong uod. Dala yan doon. Nakakain. So, kinakailangan maglagay ang Diyos doon ng appendix para yon yung bakterya na yon, yun ang tutunaw. Ngayon, wala nang kwenta ngayon yan kasi nga ang tao, ano bang kinakain ng mga tao ngayon? Ilawin. Di ba? Yun ang gusto eh. Para na tayong mga pusa. Yung pusa, lagyan mo ng prutas, at saka isda. Ano kakainin ng pusa? Yung prutas. Parang na tayo mga pusa. Kaya nga tayo, nilinya tayo sa mga unggoy eh. Kasi yung unggoy, lagyan mo ng prutas yan, kakainin yan. Kaya sabi nila, kalahi daw natin ng mga tao yan. Kawawa naman. Okay. So ito mga kapatid. Pagdating sa Ephesians chapter 4, tingnan nyo ha, yung 31, sabi dito, but covet earnestly the best. Yung pinaka-the best na pwede mong gawin sa loob ng church. Yung pinaka-the best na talento mo na pwede mong gawin. Kung magaling ka sa music, i-develop mo yan. Kung magaling ka sa sa pagsusulwining, sa pagtuturo, gamitin mo yan. Kung magaling ka sa sa paggigitara, pwede mo salita yung gitara, gamitin mo. Lala niyo yung anak ni ni Cleo, Ruben ni Cleo. Grabe yung tao na yon. Yung gitara, kahit ginaganon niya, magsasalita naman. Tumutugtog. Lalagyan ng hulin, tumutugtog pa rin. Sabi ko siguro yung tao na ito, may black magic ito. Sipin mo, hulin na, tapos ginaganon, tapos inikot-ikot na ganyan. Tumutunog eh. Sabi ko, ano kaya yun? Kung ngayon niya ginawa yon, hindi ako maniniwala kasi pwedeng recording lang. Pero nung araw, wala pa namang mga recording na gano'n. Kaya mga kapatid, pagandahin mo kung ano yung meron ka ngayon. Kasi po, sa loob ng church, huwag mong sabihin, wala ho akong papel, wala po akong kwenta. Meron po mga kapatid. Hindi po pwedeng niligtas ka ng Panginoon na wala kang gagawin. Naintindihan niyo ba ako? Ba't ka pa nabuhay kung wala ka palang kwenta? Sabihin mo, wala talaga akong kwentang tao. Sabi ni Senador Bato, may kwenta ka. Kasi trilyon ng utang ng Pilipinas, may kabahagi ka doon. Ang bihira, no? Kaya malukong senador yun. Magpadami daw ng tao para marami maghati-hati ng utang. Kaloko naman yun. Hindi naman yung solusyon. Ba't naman kasi grabe itong Pilipinas kung makakuha ng pira sa ibang bansa. Kala mo may pambayad naman. Tapos yung mga Pilipino, tuwan-tuwa din naman, nasa tabi-tabi lang, inom-inom, good time, hindi niya alam, ang dami pala niyang utang. Dapat pinaliwanag yan sa mga Pilipino. Kaya ibang mga bata, ayaw na lumabas sa tiyan ng magulang eh. Ephesians chapter 4, verse number 11 to 16. Ganito po, sabi ng banal na kasulatan, and He gave some apostles, ibinigay ng Diyos.
gave some, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Sabi ni Pastor, sino to? John Tigaw, mga gwapo daw. And some prophets. Handsome. Pambihira, no? Handsome pa. Okay rin yung tao yun. Bakit mga kapatid? May dahilan eh. Bakit ka nandito? Bakit tayo nandito? May dahilan po yan. For the perfecting of the saints. Nandito ka para yung kapatid mo sa Panginoon. Magpalakasan kayo, magturuan kayo, ma-encourage ka. Pag nakita mo yung mukha niya, ma-encourage ka. Although, normally, meron na bang talagang tao, pag nakita mo, mabibless ka na. Meron ba mga tao, pag nakita mo, parang ayaw mong lapitan. Meron naman tao, anino pa lang, para mo ng takasan. Panyo mga kapatid. Pero, bilang mga anak ng Diyos, ang ministry po natin, kaya nandito tayo, perfecting of the saints. Ibig sabihin, you are not alone. Kinakailangan, turuan mo yung isang tao. No man is an island, no man can stand alone. Hindi pa pwede yan, hindi pa pwedeng titibay ka, hindi pa pwedeng lalago ka. Subukan mo mag-swimming mag-isa. Wala po yung doon, init doon. Ikaw ay merong desire, pero pag nakita mo napakarami, ganahan ka. For the work of the ministry. Yun po yung papel po natin, mamatid, for the work of the ministry. For the edifying of the body of Christ. Para, work of the ministry. Bakit nandito tayo? We have a work. What kind of work? The work of the ministry. Ang tanong, are we involved in any kind of ministry in the church? Nung araw, I have only one ministry. Nung ako'y bagong Kristiyano. Anong ministry ko? Magturo ng mga bata tuwing Sabado. Turo. Alas 9, pagkatapos sa hapon, yun yung ministry ko. Hindi pa ako sumasali ng choir. Nadagdagan, sumali ako ng choir. Sunod doon, nag-involve ako sa young people. Naging 3 na. Oh. So, ibig sabihin, as you go along, dumadami yung mga ministries na pwede mong hawakan. Nung matuto ako mag-Bible study, dumagdag na naman yung ministry ng pagtuturo, Bible study. So, habang tumatagal mga kapatid, you are going to discover na marami ka palang papel na gagampanan sa loob ng church. Okay? Nagkapera ka, may trabaho ka, you have another ministry. Giving. Yun po yan. Kaya nakalagay dyan, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Para yung mga membro, kapatiran, edify, strengthen, build up, matibay. Na kahit tisurin mo, hindi yung matisod, yung nagtitisod, siyang natisod. Kita nyo? May inibitahan ako noon, sabi ko, kapatid, simba ka sa church. Ayaw. Nakasar ako. Sabi ko, ayoko na makita pag bumukha mo simbahan. Huwag ka nang pumunta simbahan. Hindi, ayoko makita yung pagbumukha mo. Kinalingguhan, nandoon, nag-aaga. Ba sabi ko sa'yo, huwag ka nang pakita rito. Hindi ka welcome sa church. Bakit? Ikaw bang may-ari ng simbahan na to? Ay, hindi. Worker lang ako rito eh. Tagawalis lang ako dito eh. Oh. Yun pala eh. Tapang-tapang mo, magkapagsalita ka. Oh, sino ka ba rito? Wala. Bible student lang. Oh. So, minsan pala, reverse psychology, na yung mga tao na hindi mo mayayayaya, kinakailangan mo pala minsan saktan yung damdamin para magpatuloy, maglingkod sa Panginoon. Kasi yung puro ka lang, kapatid, punta ka dito, di ba? Punta ka dito, kapatid. Oh. Ayaw eh. Masaktan mo ng konti. May mga tao palang gano'n, di ba? Pag sinaktan mo ng konti, saka namang ganahan. Parang yan, parang mga mister. Pag walang marching order yung misis, hindi gumagalaw eh. Pero pag nag-high voice na yan, kumikilos yung mga tao sa loob ng bahay. Parang normal yun, When the speaker of the house have a high pitch, everybody is functional. Ba? Pero pag tahimik, dysfunctional. Oh.
Parang napaka-relax, ano? Reluctant yung mga nandoon. Okay? So, yun po yan, mga kapatid. Ngayon, ano ba itong mga gifts na to? Gifts are sovereignly given. That's number one. Gifts are sovereignly given. 1 Corinthians. So, ibig sabihin, ibinigay po ito. Hindi po ito binigay ng pastor. Hindi po ito binigay ng mga church worker, ng mga missionary. Diyos po ang nagbigay. 1 Corinthians 12. Verse number 11. Sabi po na banal na kasulatan, but all this worketh that one and the self-same Spirit, dividing to every man severally as he will. So binigay ng banal na Espiritu, dividing, hindi lahat ng ng ministry, hindi lahat ng kaloob na, at hindi lahat ng mga talento, at hindi lahat ng galing mapunta sa isang tao. Nung araw, nangarap ako. Sabi ko, sana mayroong pastor na kasing galing magpatawa ni Pastor Laurina. Kasing tapang ni Abante mag-preach. Kasing galing, napakakalmante na parang si Mike Bilarde. O, di ba? Pagkatapos, kasing magaling tawag doon, direct to the point, na kagaya ni Eli Soriano. Pagka nagkaroon ng ganyang klaseng pastor, nako, saan siguro membro? Pero wala eh. Wala kang makita na perfectong preacher, mga kapatid. No one. Okay? Kasi kung meron na tayong perfectong tao. Kaso lang wala ho. Okay? So ito po yan. Ibinigay po ng banal na Espiritu. The Holy Spirit places the new convert sa church po. Yung bago na tumanggap sa Panginoon, nilagay po yan sa church. Bakit po? Meron po siyang papel na gagampanan dyan. Anong papel niya? Ephesians chapter 2, verse number 21. Ito pong sabi naman ng kasulatan, in whom all the building fitly framed together, groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. So, ibig sabihin, nilagay tayo dito as a family kasi meron tayong papel na ginagampanan, mga kapatid. Meron. Pwede namang sabihin mo, bakit kaya hindi ako niligtas ng Panginoon sa Makati para maging membro ako doon? Bakit kaya hindi ako nilagay doon sa Cebu? O kaya ano? Oh, minsan kasi meron tayong ganun namimili tayo eh. Nakuha niyo, mga kapatid? Parang nung mga bata pa tayo, ba't kasi ganito nanay, tatay ko, ang hihirap eh. Pwede naman sigurong tatay ko si Ayala. O kaya si Henry C. Namimili pa eh. Pero hindi tayo pwedeng mamili kasi nga po, mga kapatid, yun po yung gusto ng Panginoon. Do you think you like your color? Kung kayo papiliin, ayaw nyo yan. Kung kayo papiliin, ayaw nyo yung ilong nyo. Kung kayo papiliin, ayaw nyo yung kilay nyo. Bakit? Gusto mo ni Brother Jan yung kanyang buhok? Gusto mo ni Brother Jan? O, wala na yung magawa. Gusto niya eh. O, identity niya. Ano ibig sabihin? Nobody. Wala po. Gusto natin, meron tayo ibang gusto. Pero nilagay tayo ng Panginoon. Ayaw natin na dito tayo silang sa Pilipinas. Na biglang uulan, biglang iinit. Gusto natin doon sa malamig. Yung tao naghahanap ng gusto niya. Kaso lang, mga kapatid, hindi yun ang gusto ng Diyos. Because gifts are sovereignly given. Binigay ng Diyos. Kaya nandito tayo, hindi yung ikaw mamili ng lugar, ng location mo, hindi ikaw ang mamili ng color mo, hindi ikaw yung mamili ng gusto mo, Diyos po ang gustong namili para sa iyo. Yun po yun ang katotohanan, mga kapatid. At tanggapin po natin yan. Kaya nandito tayo, gusto po ng Diyos yan. Pangalawa, gifts are for profit. Para sa kabuti mo, profit. 1 Corinthians chapter 12, verse 7. 12:7. Ang sabi mo dyan, but the manifestation of the Spirit is given to
to every man for what? To profit withal. So kaya ka natuto magturo, kaya para maging teacher ka, magiging Sunday school teacher ka, at marami kang magagawa sa gawain ng Panginoon. Kaya ka nagkaroon ng tawag doon, ng natuto mag-music para magamit mo. Natuto ka magtrabaho, gamitin mo. Tuto ka ng business, gamitin mo. So hindi po lahat tayo dito pare-parehan ng gusto. Dahil ako, gusto ko mag-aral ng aeronautics. Gusto mag-aral ng radiation. Gusto ko mag-aral ng nuclear. Yan ang gusto ko eh. So may kanya-kanya tayong gusto. Gusto ko mag-aral ng sound waves. Papaano yan? So may kanya-kanya tayong gusto. Pero mga kapatid, sa church, ang gusto natin, aralin ang salita ng Diyos, i-discover natin paano tayo gamitin ng Diyos. Amen mga kapatid? Yun po yung papel na ginagampanan natin because gifts are for profit. Para ibinigay ng Diyos yan, para sa loob ng church, pakinabang ho tayo dito. We are useful. Yung katawan nga natin, wala namang parte ng katawan na walang kwenta. Yung kuko natin, may kwenta yan. Kasi kung walang kwenta yan, bakit yung mga babae, kinukulayan yan? Nakuha nyo? O kinukulayan yan. Yung buhok natin, may kwenta yan. Kasi pagka ginupitan kayo ng barbero, hindi nyo gusto. Sa akin ba? Parang nilagay lang dito. Sagwa, parang sabi ni Joshua, parang bao lang yan nalagay dyan sa ulo mo. Okay lang yan. Another one, mga kapatid, pangatlo. Gifts are to be desired. Yung gifts na yan are to be desired. 1 Corinthians 12:31. But covet earnestly the best gifts, and yet show I unto you a more excellent way. Kung saan ang passion mo na masaya ka, kapatid. I-develop mo yan. I-develop mo. Try to develop it. Okay? Singing, teaching, giving, develop it. Desired. Ngayon, pwede ba mag-desire ka ng 2, 3, 4, 5? Why not? Kung kaya mo. Okay? Desire yan. Seek and pray that others would help you. Kasi dapat talaga mayroong magturo sa iyo. Ako, hindi naman ako natuto mag-gitara. Pero nung dumating si Pastor Celso, laging kumakanta ng Father. Pagbaba niya ng gitara, tinutugtog ko rin, inaaral ko. Pero yung anak ni Pastor Bing, si Ray, ang galing. Tinitingnan lang siya ni Ray. Alam nyo, nung gabi, nagtutugtog si Ray. Kinabukasan, nagtatanong na si Pastor Celso, anong chords yan, Ray? Grabe. Isipin nyo, isang gabi lang, pinapanood lang siya. Kinabukasan, nagtatanong na yung nagturo. Kasi nga, music, minded, di ba? Nakalagay na yung music sa kanyang, sa kanyang isipan. So, another one. So, decide, mga kapatid. Kaya ang kwento nito ay nasa Matthew chapter 5, verse number 14 to 30, na binigyan ng Diyos yung isa 1 talent, yung isa 2 talento, yung isa ay 5 talento. Kaya yung may merong 5 talento, trinade niya yan. Yung may 2 talento, trinade niya. Yung isa, tinago lang niya. Ang nangyari, mga kapatid, yung tinago lang niya yung kanyang talento, kinuha yan ng Panginoon, ibinigay doon sa may 5. So yung 5 na trinade niya, 10 na yon. Binigyan pa siya, nagiging, 11. Kaya the more na kayo ay magpagamit sa Panginoon, lalo pang dadami yung alam ninyo sa gawain ng Panginoon. Okay? Last. Pangilan na ba yun? 4 na? Okay, 4. Gifts must be used. Gamitin natin. Kung singing yan, gamitin mo. Nagigitara ka, gamitin mo. Nagsusulwining ka, gamitin mo. Nagbibigay ka, pinagpala ka, you give it. Use it for the glory of God. Okay? Dito tayo, last verse.
1 Timothy chapter 4, verse 14. Sabi naman ng kasulatan, for if we believe, I'm sorry. 1 Timothy ba sabi ko? 1 Timothy. Tama. Mali ako. 1 Timothy chapter 4, verse 14. Neglect not the gift that is in thee. Tingnan nyo ha, sabi ni Pablo, neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy with the laying of the hands of the presbytery. So, neglect not. Ibig sabihin, gamitin mo. Huwag mong itabi. Gamitin mo. Do not hide your talents. Because the moment you hide your talents or your gifts, one of these days, you will lose it. Magaling na singer, this kind nung araw. Pag kumanta yon, may tsura naman yung people. Pag kumanta yon, my goodness, na-inlove ako pag kumanta. Love. Talagang, gano'n. Grabe, boses na to. Kaso lang, pag tinignan ko, teacher na yun Tuturo na doon sa may St. Francis, sa may crossing. Sabi ko, wala akong panama. Pagka, baka sasama lang ang masaktan lang yung puso ko ba. So, hindi na ako nag-try. Pero alam niyo mga kapatid, natutong kumanta ng mga kundiman kasama si yung hindi naman si Francis Magalona. Yung kumanta ng Gary Valenciano, yun. Kumakanta na sa mga hotel, Makati yan. So may pera na. Hindi na kumakanta sa church. Out of biya na yun, di ba? Yung talento mo, hindi na ginagamit sa Panginoon. So nangyari, nawala sa sirkulasyon. Ganun lang yan. Nawala yung yung kanyang golden voice na pinagkakitaan, nawala yon. Kaya mahirap yan mga kapatid. Okay? Mahirap yan. Kaya gamitin yung, tawag doon, gamitin yung talento. Kasi halimbawa lang, tingnan nyo ha, halimbawa lang, hindi ka na nagkumakanta, marunong ka mang kumanta, magaling kang kumanta, pero tumigil kang kumanta sa loob ng 2 taon. Do you think, pag kumanta ka uli, you have the same voice? No. Subukan mong tumigil magtugtog dyan ng piano sa loob ng 2 taon. Wala Ako, tuwing hawak ako ng gitara, sumasakit yung daliri ko. Bakit? Kasi minsan-minsan lang ako nagigitara Kaya pa nagitara ko hanggang isa o 2 lang kasi masakit na yung daliri ko. Pagka pinilit ko pa yon, dudugo na yon. Susugatan siya. Kasi nga, hindi mo nagagamit. So, gamitin mo. Kaya mga kapatid, huwag niyong hayaan, itago lang yung inyong kakayahan. Use it for the glory of God. Tumayo po tayo at tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you so much. Yung mga talento, gifts, spiritual gifts, na ibinigay niyo po sa amin. It is, kayo po yung nagbigay. It is divinely, sovereignly given to us. That's for you. Receive it with thanksgiving and use it for the glory of God. And desire for more. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, bigyan mo po ako ng marami pa na magamit ko sa inyong gawain. Kaya mga kapatid, I do hope and pray na ang ministry na pasukin natin, dahil binigyan naman tayo ng talento na magsalita, abay gamitin natin sa pagtuturo. Gamitin natin sa pagsusulwining. Kasi pagtuturo yan At gamitin natin pag-disciple.
Kung may blessing man na pinagpala ka ng Panginoon, use it for the glory of God. Habang lahat ay nakayuko at nakapikit ang mata. If God has something for you, wag mong itago. Neglect not the gift that is in thee. Use it, mga kapatid. Develop it. Pagandahin mo pa. If you are reminded by these words, you are free to come, kneel down, and talk to the Lord in prayer. Sabihin mo sa Panginoon, Heavenly Father, there are times that I don't like the gift that you have given me. I don't like to be involved in the ministry. I don't like nagagamitin yung ibinigay mo sa akin. Kapatid, don't do that. Use it for the glory of God. Sabihin mo sa Panginoon, yan ay ibinigay ng Diyos yan for the edifying of the church, for the work of the ministry. Ibinigay ng Diyos yan para magamit mo dito sa gawain ng Panginoon. Sige po mga kapatid, if God has something for you and God is speaking to us right now, you are free to come, kneel down, and talk to the Lord in prayer. Thank you, Father, for your reminders to us. As we part ways, take care of us, keep us safe, because able to reach our destination safe and sound. Bless your people and make them rich, provide their needs, keep them away from any harm and danger. All these things I can pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. God bless us all.